Unsolved Case. Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. 2001 Davao City. I was 16 years old & a freshman in college. During this time, bumabangon pa lang ang Davao. I mean, we have made it farther than before, nakabangon na pero still making our way to be better city than Salvageland we are used to be called in the Siyam-na-Pula. Just like other cities, we are still struggling when it comes to peace & order, hindi pa din maiwasan ang mga crimes paminsan-minsan. Early 2000 most of the crimes against women are either domestic violence or rape. Fast forward to that special day. 2 subjects lang ako that day, 7am at 9am 11am it all started sa hallway ng school. A classmate told me nandi raw niya ako nakilala kagad sa malayo, I see blurred raw ang face ko, tumatawa pa siya nun. And aloud too, malay ko ba ano ibig sabihin nun. Dedma kami then pasok na sa classroom. Almost lunchtime, nakatayo ako malapit sa gate ng school, wala na akong pasok sa hapon. Sa gilid ng street naghihintay ako ng vacant na jeep. May pumarang taxi sa tabi ko, umiwas naman ako sa lalabas na passenger, pero muntik pa din akong tamaan nung pinto. I am 100% sure sa tantya ko ang layo ko na sa pinto. Nagsorry yung pasahero AC, kalaraw talaga niya malayo ako sa pinto, akala ko din. Hindi naman ako nasaktan, nagsorry siya, nagsorry ako. All good, nakasakay na ako ng jeep. Papunta ako noon sa isang radio station. I have a friend sa isang radio station sa Inigo, dati almost nasa corner na ng Bonifacio Lari. Hindi ko maalala ang name ng station. Nag-ask ako ng favor na mag-record sa cassette tape ng songs, 90s Babies Yo, ng selected famous songs na needed ng pinsan ko sa school nila. Before dumating sa bababaan ko, ako na lang mag-isa na iwan sa jeep. Sabi nung driver, asagani ka na obday. This means, san ka nga ulit bababaning miss? Nagtaka ako kasi parang time na ako nagsabi sa kanya, first nung nag-abot ako pamasahe. Tapos nung sa may Bolton na KEC akala ko diretso siya San Pedro, Lucky instead naliliko ng Rizal, at yung huli yung eto na nga, nasa malapit na kami sa Inigo, Lucky sinagot ko ulit yung driver, diri lang sa Rizal dual sa Inigo kuya, diha lang sa may radio station. Nung makababa na ako, hindi pa din umandar yung jeep at tinawag ulit ako. Tatagalugin ko na lang sinabi niya, kanina sa jeep wala kang ulo. Kaya kita kinausap para ma-sure kung sasagot ka at galing saw ang sagot. Mag-iingat ka ha at wag ka paggabi sa daan. It was sweet & creepy at same time lalo na from a stranger & from an old guy. Nagpasalamat ako kay Manong sabay alis. Umakyat ako sa station, iniisip ko ano ibig sabihin non-incident pero nawala na sa thought ko nung nakapasok na ako. Isa at time ko sa radio station, maingay pala sa loob, except dun sa booth kung saan ang nagpe-play ng music. Saka ang dami bisita, may nagpa-plug ng products, events at kung ano-ano pa. Dahil deto kaya natagalan ako, ang tagal ako na entertained nung friend ko. Around 5 yan na ako nakalabas ng station. Dumiretso ako sa paradahan ng mga jeep papunta sa Girile. Waan. Ang swerte ko nga umabot pa ako sa last trip ay normally hanggang sa mapuno lang yung jeep ang oras ng hintayan doon. Kung puno na, aalis na at after 9 iyo wala nang bebiyahe pa. Ang pinsan ko, Yunway, ate, nakatira sa barangay. Waan noon at ako naman sa Giriri. Tigato that time. Today, may bridge na nagdudugtong sa 2 barangays IC magkatabi lang talaga sila. Separated ila Davao River pero nung early 2000 wala pa yung bridge na yan. Masukal pa. Tigato is where the Banana, Cavendish, Plantation is located na isa ng malaking subdivision ngayon. At ang Waan is a huge agricultural barangay. Mga tao dito ang source of income ay taniman ng veggies & fruits or employed sa city proper. Pag galing ka sa kabilang Girile at gusto mong pumunta sa kabila you either need to go to Magtuod, down to Maaden South Superhighway, ikot sa Milan then straight to Girile. Tigato, hassle at magastos, or pwede mo din lakarin ang wide agriland then tawid sa suspension bridge, mura pero delikado. Isa sa mahabang suspension bridge na nakita ko pero hindi kasing elevated nung bridge sa Kalinga.
Pero mas dangerous ang Davao River pag tag-ulan, putol na yung bridge dahil sa baha nung 2014 yata. Hindi na ako sure sunod-sunod na risi malalaking baha sa Davao. ZZ is unusual, climate change maybe. Fast forward. Nakarating ako sa bahay ni na ate. Binigay ko sa kanya yung tape ng songs from the radio station at doon na din ako nag-dinner. Nikwento ko yung blurred face ampersand walang head incident sa jeep, hindi nagpapaniwala doon mga lalaking pinsan ko. Sabi ng tito ko wag na ako umuwi ay si gabi na, wala nang bebiyahen jeep, yun lang ang mode of transport that time, wala pang habal-habal at trike, pero nag-insist ako. Sabi nung lalaki kong pinsan, ihahatid niya ako pagkatapos niyang manood ng liga ng basketball. Ayoko nun ngisi it means maghihintay ako ng matagal ampersand gusto ko na umuwi. Nag-decide si ate na siya na lang sasabay sa akin para may kasama ako. Anyway, sa Tigato na lang siya manggagaling papunta school nila kinabukasan, nag-o-odd siya nun, student teacher. Hindi ko mabilang ilang beses tumutol tita ko, pero makulit talaga kami at matigas ang ulo namin pareho, off we went ng mga past 9 yan. Maliwanag ang buwan so kahit wala ni isa sa amin may flashlight, when I realized now how stupid of us, wala man lang nakaisip sa amin magdala nun, nakikita namin yung daan. Walking within the village was okay messy, marami pa kabahayan. Although may mga part ng area na dinadaanan namin ang madilim dahil sa shade ng mga puno at hindi makatagos yung liwanag ng buwan at mga talahib na nagkalat randomly pero wala kaming naramdamang takot. Looking back, we were very confident ampersand hindi kami nag-isip ng mga bad things. Ayon, chismis-chismis habang naglalakad hanggang umabot kami sa end ng main road. Start na ng smaller road, actually parang trail na lang siya. Kasya isang tao lang. Sa kabilang side farm ng mga ampalaya, sa other side naman ng daan farm ng talong. In between those veggies are coconut trees and sa dako pa ron dense areas ng sagingan, sa ampersand lakatan. Along the way, I've heard yes as to. Ilang beses, dead man na lang ako. Kala ko ay sinakaringgan ko lang. First nauuna si ate pero nawala yung liwanag ng buwan so she decided na ako na lang mauna. Naka-college uniform ako. White blouse ampersand gray skirt, sa mga taga Davao mahuhulaan nila kagad anong school to. Reason ni ate para raw makita niya ako resi siya nakamaong at black shirt, pag siya nauna mahihirapan akong makita siya sa dilim. Malapit na kaming lumagpas dun sa may taniman ng talong at ampalaya, may sumitsit ulit. Nag-start na magtayuan balahibo ko sa braso. First thing I thought was the white lady some of the people in the village was talking about. Diyan na area nakikita pero deadma lang ulit ay so alam ko naman de sumisitsit white lady makalagpas sa taniman ng talong at ampalaya, may dadaanan kang malalaking puno ng saging, mas malaki pa sa katawan ng tao, seryoso. Sa may mga taniman ng saging alam nila may ganito talaga kalaking puno althorere. Magkatapat yun. Entrance na yun kumbaga sa sagingan. Yung entrance na yun pababa at pagdating sa baba may intersection. Pagdiretso ka lang ng lakad ang right side mo barbed wire. Left side maputik na road dinadaanan ng Carabao at Kariton, Kangain, Bisaya. Malalim yun, natry ko na lumubog doon once, goodbye slippers, yok. Sa right side ng interaction mas lalong delikado papunta sa gubat at mas masukal na taniman ng kung ano-ano. Walang mga bahay doon. Sa left na daan naman papunta sa Davao River pero masukal din ang mga puno ng saging. Dun sa magkatapat na puno ng saging may parang bumulong sa akin. Hindi nga siya bulong parang hinihingal or anggol hindi ko maintindihan, sobrang lapit sa ear ko, ramdam ko yung fan ng breathing. Lumaki yata ulo ko that time. Hindi ko na nga alam ano na pinag-uusapan namin ni ate, na-distract ako. Later ko na lang nalaman na ganun din pala nangyari kay ate. Fast forward, nasa daan na kami where barbed wire sa kabila, tapos malalim na putikan sa kabilang side. Hindi na nagsasalita si ate, ako na lang nagmumonologue. Wala na akong fake kung sumagot siya o hindi, it is no way of releasing no fear. May madadaanan ka dun nag-iisang cotton tree. Pagdating dun sabi ni ate gusto raw niya siya mauna. Sabi ko hindi pwede nga isang tao lang ka siya. Hindi pwede umatras or tumagilid, either sasabit ako sa wire or mahuhulog ako sa putik. Never pa ako nasaktan ni ate pero that time, hinilan niya talaga balikat ko. Nag-insist siya na mauna. Sabi ko naman, okay pagdating natin dun sa may acacia tree palit tayo, ikaw na mauuna. Yung area ng acacia tree sobrang luwang doon. Nag-iisang acacia tree yun na dadaanan.
Sobrang laki at wide yung nasasakop ng mga branches niya. Marami natatakot sa spot na yon kasi meron na namatay doon, at madami na din nasugatan because they tried to cut down the tree. Ang dami nangyayari sa akasya na yon, may nagbigti na ron na girl, may mga naliligaw, may paikot-ikot lang sa puno, may nakakarinig ng iyak ng bata, may white lady, kapre, duwende at lumulutang ampersand ng hahabol na kabaong, etc. All events na considered paranormal. Maganda yung area na yun pag-araw. Napapalibutan ng Bermuda grass. Malawak. Gumapang yung Bermuda grass papuntang riverbank. May mga wildflowers din, may mga nagpipiknik doon. True to my word, sabi ko kay ate mauna na siya. Nag-step aside ako pero hindi ako lumingon. Hindi siya sumagot. So inulit ko yung offer sabay lingon. Nakita ko siya, sila. She was being dragged by someone. Hindi pa nag-sink in kagad sakin nung una kung ano nangyayari. Kala ko talaga another multo kasi white yung una kong na-recognized eh. He was wearing a maong short, topless siya, at nakabalot ng white shirt ang ulo at buong face ni, well except sa eyes. I saw him looking at me. I think the guy stands 5'5" or 5'6". Yung isang kamay niya nakasakal kay ate. Yung isa naman nakatakip sa bibig ni ate. Guro kung nakatayo si ate ng tuwid either magpapantay sila or mas matangkad pa pinsan ko sa kanya. My cousin stands 5'8". Nag-freeze ako. Yung mga tinatawag nating tanga syunga sa movie, yung mga eksenang nandyan na ang kalaban or aswang or something pero hindi pa makakilos ang bida, totoo pala yun. Nangyayari pala talaga siya. Your wits and person logic fly out of the window when faced with the circumstances. You'll never know what to do until it happened to you. I snapped out of it nung marinig ko yung tunog ng naapakan na tuyong dahon ng saging. Medyo malayo na sila sa akin. I don't know what got into me. Adrenaline rush maybe, sumigaw ako ng tabaaang. It means help. I never thought the scream was so loud and person sounded eerie. Kwento nung mga nakarinig, isa na dun ang isa ST cousin, lalaki to, ko na during that time nag-stock up sila ng sand ampersand gravel sa kabilang side ng ilog, yun na raw isa sa pinakamalakas at nakakatakot na sigaw na narinig niya. Hindi nga raw sila makapag-decide kung tatawid ng ilog para tumulong or tatakbo palayo sa ilog kasi nakakatakot raw talaga yung sigaw. It's like hearing someone's last scream before they die raw sabi niya. Ang spooky diba, may hawak ako nun na general chemistry book. Sobrang kapal. Nilapitan ko sila ampersand I aimed for the face. Hinampas ko siya sa mukha nung libro, nabitawan niya si ate. Naunang tumakbo si ate, medyo naging syunga ako doon. Hindi kagad ako nakakilos. Inabot nung lalaki ang hair ko, pero hindi niya naabot instead yung blouse ko na hilani. Sa lakas nung force napiglas yung first two top buttons. Hindi ko alam saan nanggaling pero instinct yata ng tao talaga, pagiging animal sa gitna ng danger, survival of the fittest, umikot ako at kinagat ko hands ni na malapit sa shoulder ko. Nabitawan ni blouse ko but not my shoulder bag, hinubad ko yung bag and right after nabitawan ko yun I ran for my life. Walang hinto, hindi ako lumilingon kahit saglit. Makalagpas ng Acacia area ang dadaanan mo naman ay parang tunnel ng mga maliliit na trees. Meron yata neto sa Negros eh. Naririnig ko yapak ng mga paa ni, he was behind me. Paglagpas ng tunnel ng trees, open na siya. 2 options lang magagawa ko para makaiwas sa kanya. Jump into the river, bangin na kasi yung other side ng trail. I swim pretty good but I have not tried swimming at night. Saka dangerous ang Davao River that time, ang dami kawayan ampersand eti na sumasabit, mamaya matusok pa ako dyan eh. Second option ko ay pumasok sa talahiban sa right side ng daan na tinatakbo ko, wala nang barbed wire kasi. Ang lakas nung bulong sa isip ko na pumasok sa talahiban. Promise? May nag-uutos sa akin gawin yun but I didn't. I fought the urge. Feeling ko kasi katapusan ko na pag dun ako tumakbo. I really felt that time na dun ako mamamatay. Hindi ko alam saan galing yung thought but I can feel it, sabi ng ilang matatanda sa amin, that might be the premonition. A warning of my soon to be death, but I refuse to be dead. Ang creepy no? Nasa abroad si Mudra noon, naisip ko talaga siya. Nakakaawa naman kung uuwi lang siya para lang bisitahin ang libingan ko.
No way highway I am going to put my nainay in that predicament. Yung guilt na iisipin niya I died kasi wala siya to take care of me. Nakakatawang isipin that in a matter of minutes ang dami na nating naiisip when faced with danger. I went straight then while running sumisigaw ako ng tulong. Ang goal ko ay makarating sa base ng suspension bridge. Kahit maabutan niya ako doon kay rebels na kay si Don maliwanag at sure ako may dadaan at daan ng tao kay si malapit na yun sa bahay nung caretaker ng rambutan farm. I was thinking, pag inabutan niya ako sa base ng bridge, lalaban talaga ako ng patayan, tabang mga langit, before this I can't even kill a fella to save a life. Seryoso. My cousins hate me pag nanonood ako nung away ng mga gagamba nila cause I will end up crying for the dead one. Malapit na ako sa suspension bridge, naririnig ko na boses ng mga taong tumatawid doon. Hindi ko na marinig ang tao sa likod ko, pero hindi pa din ako lumingon. May sumalubong kagad sa akin, nanay at tatay ng high school classmate ko. Isa ang family nila sa mga caretakers doon sila nakatira sa malapit sa rambutan farm. Kwento niya nung makita niya ako namumutla raw ako at naliligo sa pawis. Sira ang blouse ko at ang dumi-dumi. Wala raw ako boses, siguro kakasigaw, can't remember how many times I did it. Naabutan ko si ate, tinutulungan nila kasi inaatake ng hika. Nagsidatingan mga pinsan ko na nakatira sa kabilang barangay, at mga kapitbahay din na tagalan raw sila kasi nagstampede sa suspension bridge. Sinuyod ng mga kalalakihan yung daan pabalik sa Acacia, nakita nila mga gamit namin doon ni ate nagkalat. Kasama pa sapatos ko, hindi ko namalayan tumakbo akong nakayapak. Nakakaloka! Umabot din sila doon sa intersection, wala raw tao, pero may karabao na itinali sa gitna mismo ng intersection. Imposible, wala yung karabao na yun nang dumaan kami. Kinabukasan, sinundo si ate ng mga tito at tita ko. Walang katapusang sermon inabot namin. Umiiyak yung isa kong tita habang nagtatala. Ang sakit ng ulo ko, wala akong tulog magdamag. I don't want anyone touching me, not even my titas. Pag may humahawak sa akin, feeling ko yung lalaking maitim na may white shirt sa mukha ang nakahawak. Hindi ako comfortable sa pagkakahiga, nagriring yung iararasti sa tenga ko then susundan nung humihinal. Dahil nasa abroad niya si mudra ko, kaya naging mas strict sa akin mga tita at tito ko. Na-report yun sa 2 barangay police pero unsolved case ay wala kaming maalala ni ate na description na pwedeng gawing lead of investigation except sa height at maitim siya. Ang daming same height nung lalaki sa lugar na yun at ang daming maitim, pardon the term, darker moreno, ay agree ang work sa isang iriri, tapos banana plantation at sand & gravel naman sa kabila. Ending cold case. Hindi pumasok si ate sa school for days. Pumasok ako, wala akong nikwento kahit kanino. Family members lang at mga kapitbahay nakakaalam. It feels like everything changed, takot ako sa dilim. Duda kagad ako sa mga lalaking 5'5" or 5'6" tapos darker moreno pa. Ayoko nagpapahawak, except for my titas & girl cousins, or kahit close proximity sa kahit sinong lalaki. Sa school corridor kinakabahan ako pag may nakakasalubong akong lalaki. Naninigas ako pag may nakatabing lalaki sa jeep. Too bad mas madami lalaki sa family clan namin. Napaparanoid ako pag nakakarinig ng iararastu. Lahat ng makasalubong kung male spacey inoobserbahan ko. One wrong move towards me & I'll kick your golden eggs. It was like I lost the happy & easy to trust me. Napalitan ng cynical, skeptical & mistrustful person na hindi ko kilala. There's this thirst for revenge na hindi ko alam saan naggagaling. Never thought there's a barbaric & vengadora soul in me until then. Sabi nila tama raw yung naging method ko, take in the fear until you can no longer take it until you had enough. That's when you learn to be brave. It took years & repeatedly making kwento to my titas & cousins before ko nabalik ang old me. Idiyoy, the iarasti thing, sinusundan kami ni ate. He sticked around I guess, maybe because he failed his first attempt. I do know & don't really wanna know. Malasni, ready na kami sa kanya this time. A little bit of old yet different me was formed. So cautious anytime, anywhere, anyhow. I also learned to fight. I do know martial arts, I mean fight mentally. Like changing your nega thought to positive one. Not dwelling with what ifs but looking for alternatives.
Naiba yung mindset ko, nag-mature real quick. For years, we never talked about it, but when we did, it said sorry she left me that night, but she vowed to always have my back moving forward. And I promised to do the same. Me ampersand 8 are already close, but this experience made us even closer ampersand stronger. And we have this motto now, live together, die together. It was an unsolved case. He may still be roaming around somewhere out there counting victims. Ladies that are alone, ladies that has no leverage to fight or not enough guts to even think of fighting. Yung ok na lang mangyari na ang mangyari, gahasain mo ako, patayin mo ako lazy, mas malakas ka sa akin. Wala din naman akong laban type of ladies. And I really don't think it is fair. Di porket mas malakas ka, physically, feeling mo you can do whatever you please. Oh well, that's life sabi nila. We swallow whatever life throws us ampersand move on madami reason, bakit nangyari yon, sabi ng iba premonition raw yung blurred face at pugot na ulo ko. And yung creepy thought na ikamamatay ko pag pumasok ako sa talahiban. Ang family ko naman, sabi nila dahil raw yun sa katigasan ng ulo namin, this is true, I've learned my lesson the traumatic way. Sa mga baliw kong lalaking pinsan naman, dahil raw talaga sa ghost na nakatira doon sa acacia tree at sumanib yung bad spirit doon sa tao, like imagine pa more bros. Whatever it was, it created an unspoken vow between us girl cousins ampersand girlfriends. If we'll be in similar situation again, where we need to defend our virtue ampersand our life, we'll fight with all the strength we have left ampersand we'll make sure that we may get out battered, physically, ampersand scared. Mentally ampersand spiritually, but alive. Ang importante lumaban ka. Masarap pa din talaga mabuhay girls, to na lovely ladies out there who are suffering from uneasiness, ETFs or other types of anxieties, for whatever paranormal or human-caused reasons, think of your loved ones. Fight to overcome it ampersand survive, my brave little morenas. Somewhere, someone sees you as their anchor, don't fail them. We may be less in strength but we are not women for nothing. Stay safe ampersand stay alive lovely ladies good night, as. Please don't use this post for any political agenda. I love Nuez City, I'll fight tooth ampersand nail to defend it. Kung local ka sa siyudad sa Davao or taga Davao region ka makasabot ka sa akong gibati. Kay wala ni nahimugno ang siyudad overnight, took us over a decade para makahinggawas mi sa kalisod sa kahimtang sa una. Tanan ni agwanta. Hindi ko na po maalala kung ilang taon po ako nung nang mangyari po ito, buntis po kasi yung pinsan ko, at magkasama po kami sa isang bahay. Sabi po kasi ni tita samahan daw po muna siya isang gabi lang naman daw po, nung kinagabihan may nararamdaman. Po akong kaluskos sa may bandang kaliwa ng pinsan ko at ginising ko siya ate gumising ka pakiramdam ko may aswang sa labas ng bahay ate. Ano ka bang bata ka hating gabi na baki, naputol yung sasabihin ni ate nung gumalapak ng malakas yung bubungan halos hindi ko na po alam ang gagawin sa mga oras na yun ate ano yun wag kang matakot Naputol yung sasabihin ko nang bigla po tinakpan ng pinsan ko ang bibig kumbaga ilang oras din po ang pangyayari sa amin at nang makauwi na po ang tita ko ay agad kong sinabi sa kanya na may sumalakay sa amin tita. Buti naman at walang nangyayari sa inyo wala naman po tita, wag kayong matatakot kahit anong gawin niya lagi lang kayong maglalagay ng asin sa tabi nyo ate, sige po ma. Kinagabihan mga 1:00 or 1:00 nang may marinig ako ingay sa labas ng bahay, hindi ko mawari yung ingay niya para po siyang aso na nagiging baboy ganon po yung ingay niya at nang sisilipin ko ay bigla na lang ako hinawakan ng pinsan ko sa braso sanhi. Nang pag-iyak ko ate, Leslie tahan ka na ako lang bakit ka bigla-bigla na hawak ate, wag mong bubuksan yan kung ayaw mong maadobo tayong dalawa diditom. Ate uwi mo na ako bukas please natatakot na ako. Muling naputol ang sasabihin ko nang may kumatok sa pinto at agad naman nagpatay ng ilaw si Ate Sheila at nagsuot ng damit na itim pinagpalit din ako ng damit Para saan po to ate pabulong kong sambitit, suotin mo yan para hindi niya tayo makita Pero ate para saan nga po ito ate? Basta suotin mo na lang o kaya ate, mukhang wala na siya Sana nga po ate natatakot ako nagulat kami ng biglang isang katok at isang boses galing sa labas ng bahay at naangil pa siya tok 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 pagbuksan niyo ako isang bless na tila naangil Ate paano na yan ete, huwag kang matakot habang dumadaan ang oras, lalong lumalalim ang takot na nararamdaman ni Sheila at ng kanyang pinsan.
Bawat tunog, bawat kaluskos mula sa labas ay tila nagpapakaba sa kanila ng husto. Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong sumisiksik sa kanilang dibdib, at ang malamig na simoy ng hangin ay parang nagdadala ng mga pangitain ng kasamaan. Nagpatuloy ang ingay sa labas, parang may mabibigat na hakbang na paikot-ikot sa paligid ng bahay. Ang pinto ay muling kumatok, ngunit mas malakas at mas puwersahan na ngayon. Tok tok tok. Ang boses sa labas ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito, mas malupit, mas mabigat, at may halong galit. Buksan niyo ang pinto o papasukin ko kayo. Ramdam ni Sheila ang panginginig ng kanyang pinsan, na ngayon ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Hindi sila gumalaw, hindi huminga ng malalim. Tila isang maling galaw o isang maliit na tunog lamang ay magbibigay ng senyales na sila'y naroon. Alam kong nandyan kayo. Ang boses ay muling nag-angat, halos sumisigaw na tila pinipilit pasukin ang mismong hangin sa loob ng bahay. Nagpalitan ang tingin sina Sheila at ang kanyang pinsan, hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Ang mga payo ng kanilang tita ay naglalaro sa kanilang isipan. Ang asin ang damit na itim. Ngunit ang takot ay tila nilalamon na ang kanilang lahat ng katinuan. Sa isang iglap, ang pintuan ay umuga ng malakas, tila mababali anumang sandali. Pinigilan nila ang kanilang mga hininga habang ang mga kamay nila ay nanlalamig sa kaba. 80. Bumulong ang pinsan ni Sheila, ano gagawin natin? Basta wag kang kikilos. Magtago tayo, sagot ni Sheila habang hinihila ang pinsan patungo sa sulok ng kwarto, kung saan mas madilim at mas hindi sila makikita. Sa labas, patuloy ang malalakas na ingay. Para bang may mabigat na bagay na paulit-ulit na bumabagsak sa lupa. Ang bawat pagkatalo ng pintuan ay parang nagsisilbing pasakalye sa isang bagay na mas masama, mas nakakatakot. Ang kanilang tita, na nasa kabilang kwarto, ay hindi pa rin bumabalik mula sa pagkuha ng asin. Isang pag-asa na pinanghahawakan nila na baka sakaling mailigtas sila sa kapahamakan, nang bigla, tumahimik ang lahat. Wala nang kaluskos. Wala nang mga tunog mula sa labas. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang narinig nila kanina. Akala nila ay tapos na ang lahat nang may biglang bumagsak na mabigat mula sa itaas na parte ng bubungan. Isang malamig na pawis ang lumanda sa kanilang mga noo. Sheila, ang pinsan niya ay muling bumulong, ngunit ang takot ay nagsimula ng lumamon sa kanya. Basta kalma lang, sagot ni Sheila, kahit alam niyang siya mismo ay nanginginig na sa takot, ang pinto ay muling kumatok. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahinahon, mas tahimik, halos pabulong. Pagbuksan niyo na ako. Tapos na ang lahat. Hindi ko kayo sasaktan, ang boses na yon ay ibang-iba. Hindi ito ang parehong boses kanina na puno ng galit at panggigipit. Ito'y parang umaamo, tila isang kaibigan na nagmamakaawa. Ngunit alam ni Sheila na hindi ito dapat pagkatiwalaan, muling nagpalitan ng tingin sina Sheila at ang kanyang pinsan. Sa kanilang mga mata, na ipapahayag nila ang kanilang walang hanggang takot, ngunit alam nilang kailangan nilang magpatuloy. Ano nang gagawin natin, bulong ng pinsan niya. Basta maghintay ka lang. Hindi niya tayo mapapasok kung hindi natin bubuksan, sagot ni Sheila, pilit pinapalakas ang loob ng sarili, nagpatuloy ang katahimikan. Tumigil ang mga katok. Tila iniwan na sila ng kung anuman ang nasa labas. Ngunit hindi pa rin sila gumalaw. Napakabagal ng oras, bawat segundo ay parang isang oras ng walang katapusang takot. Hindi nila alam kung gaano katagal sila naghintay bago muling bumalik ang kanilang tita. Sa kanyang pagbabalik, dala na niya ang asin at isang matapang na ngiti. Wala na siya, ang sabi ng tita habang binubuksan ang pintuan. Hindi na siya babalik. Ilagay na natin ito sa paligid ng bahay. At sa wakas, unti-unting humupa ang takot, ngunit ang gabing iyon ay nanatiling nakatatak sa kanilang isipan, isang gabing hindi nila malilimutan habang buhay. Ngunit kahit lumipas na ang gabi, ang alaalang iyon ay tila patuloy na sumusunod, parating na nanahimik, naghihintay na muling sumalakay sa kanilang mga panaginip, sa paglipas ng mga araw. Sinikap ni Sheila at ng kanyang pinsan na bumalik sa kanilang normal na pamumuhay, ngunit ang bawat gabi ay puno ng kaba at hindi mapakaling pag-isip. Ang bawat tunog sa gabi, kahit gaano kaliit, ay nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Tila ang bawat hakbang nila ay sinusundan ng isang malamig na hangin na bumabalot sa kanilang paligid. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan sila ng pagtulog, narinig ni Sheila ang isang pamilyar na kaluskos mula sa labas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at pilit na sinilip ang paligid. Ang silid ay tahimik,
Ngunit may malamig na simoy ng hangin na pumasok sa bintana, na para bang may dumaan. Bumangon si Sheila at tinignan ang kanyang pinsan, na mahimbing na natutulog. Bumaba siya ng kama at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa kanyang pagdungaw, nakita niya ang mga anino ng mga puno sa labas na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Ngunit may isang anino na tila kakaiba, hindi gumagalaw at parang nakamasid sa kanya. Nanlamig ang katawan ni Sheila. Biglang tumigil ang kanyang paghinga nang mapansin niya ang aninong iyon na dahan-dahang lumapit sa kanilang bahay. Ang mga mata niya ay hindi mayalis sa anino, at kahit anong gawin niyang pilit na buksan ang kanyang bibig upang magising ang pinsan, tila hindi siya makasigaw. Muli niyang narinig ang kaluskos, ngunit sa pagkakataong ito, tila nagmumula na ito sa loob ng bahay. Nagpapanik si Sheila, ngunit pilit niyang pinalakas ang loob. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang pinsan. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot, muling dumaan ang ilang minuto, ngunit sa bawat sandali, ang ingay ay tila palapit ng palapit. Bumalik si Sheila sa kama at niyugyog ang kanyang pinsan. "Ate, may naririnig na naman ako," bulong niya na halos hindi na marinig ng kanyang pinsan. Nagising ang kanyang pinsan at mabilis na bumangon. Sa kanilang pagbaling ng tingin sa pintuan, narinig nila ang mga yabag na tila papunta sa kanilang silid. Ang mga yabag ay mabigat, parang daladala ng isang mabigat na nilalang. "Sheila, dalhin mo yung asin," mabilis na utos ng kanyang pinsan, habang hinahanap ang maliit na lalagyan ng asin na iniwan ng kanilang tita. Habang kumakapa si Sheila sa dilim, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang nagmumula sa bawat sulok ng silid. Nang makuha na niya ang asin, mabilis nilang nilagyan ang bawat bintana at pintuan ng mga guhit ng asin, umaasang ito ay magbibigay sa kanila ng proteksyon. Ngunit habang ginagawa nila ito, narinig nilang bumukas ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Sa pinto na iyon ay dahan-dahang umusbong ang isang anino, na may hugis ng isang tao, ngunit walang mukha. Ang nilalang ay tahimik na naglakad papunta sa kanila, parang hindi na apektuhan ng asin. "Ate, ano ito?" bulong ni Sheila, halos hindi na makagalaw sa takot. "Hindi ko alam, Sheila, pero hindi tayo pwedeng sumuko," sagot ng kanyang pinsan, habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang kamay. Ang anino ay palapit ng palapit, at bawat hakbang nito ay nagdudulot ng malamig na hangin na bumabalot sa kanilang buong katawan. Parang walang katapusan ang paglapit ng anino na iyon, at bawat segundo ay parang walang hanggan sa kanilang pakiramdam. At nang sa wakas, ang anino ay tumigil sa harapan nila, naramdaman ni Sheila na parang huminto ang oras. Ang nilalang ay dahan-dahang yumuko, at tila binubulong ang pangalan ni Sheila, na para bang kinikilala siya. "Sheila," ang bulong ay malamig, tila nagmumula sa pinakailalim ng lupa. Ngunit sa halip na takot, naramdaman ni Sheila ang isang kakaibang pakiramdam, parang may isang piraso ng kanyang pagkatao na tinatawag mula sa kabilang dako. "Ano-ano ito, ate?" tanong ni Sheila, ngunit bago pa makasagot ang kanyang pinsan, ang anino ay biglang naglaho, ang pinto ay bumukas ng mabilis, at ang malamig na hangin ay pumasok. Tila may kasama pang mga bulong ng iba't ibang boses na hindi nila maintindihan. Ang kwarto ay tila umiikot, at ang oras ay tila nawawala sa kanilang isipan. Ang takot na kanilang naramdaman ay biglang napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ang buong bahay ay napuno ng kababalaghan, mga anino na naglalaro sa paligid, mga boses na nagbubulong mula sa mga sulok, at isang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanila sa bawat segundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala silang magawa kundi maghintay. Maghintay ng kahit ano, ang pagtatapos, ang bagong simula, o ang walang hanggang pakikipaglaban sa hindi maipaliwanag na puwersa na sumusunod sa kanila. At habang ang gabi ay patuloy na lumalalim at ang dilim ay lalong bumibigat, alam ni Sheila at ng kanyang pinsan na ito'y hindi ang huli. Sa bawat pagpatak ng oras, ang kanilang kwento ay magpapatuloy, walang katapusan, sa pagitan ng takot, pag-asa, at misteryo na bumabalot sa kanilang buhay. Sa paglipas ng maraming gabi, tila walang katapusan ang takot at kababalaghan na bumabalot kay Sheila at sa kanyang pinsan. Ang bawat gabi ay puno ng pangamba, ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila sumuko. Patuloy silang nagdadasal, umaasa na ang kanilang kaligtasan ay darating. Isang gabi, habang ang buwan ay nasa kanyang pinakamaliwanag na anyo, muling narinig ni Sheila ang mga pamilyar na kaluskos mula sa labas ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Sa halip, isang kakaibang katapangan ang bumalot sa kanyang dibdib. Alam niyang ang gabing iyon ang magiging wakas ng kanilang pagsubok. Tinignan niya ang kanyang pinsan, na ngayon ay gising na rin at tila naghihintay ng anuman. "Ate, kailangan nating harapin ito," sabi ni Sheila, puno ng determinasyon. Tumango ang kanyang pinsan, at magkasama silang lumapit sa pinto.
Binuksan nila ito ng dahan-dahan, at sa kanilang harapan ay naroon ang anino, mas malinaw at mas buhay kaysa dati. Ngunit sa halip na takot, naramdaman ni Sheila ang isang malalim na awa para sa nilalang na ito. "Sino ka ba talaga?" tanong niya, habang ang kanyang boses ay puno ng tapang. Ang anino ay tila nag-iba ng anyo, nagiging mas malinaw, at sa wakas, nagpakita ng isang mukha, isang batang babae na tila nagmamakaawa. "Matagal na akong nawawala," sabi ng boses mula sa anino. "Hindi ko alam kung paano makakaalis. Kailangan ko ng tulong." Naiintindihan ni Sheila na ang nilalang na ito ay hindi isang kalaban, kundi isang kaluluwa na naligaw. "Paano ka namin matutulungan?" tanong niya. "Bigyan niyo ako ng kapayapaan," sagot ng anino. "Patawarin niyo ako sa lahat ng takot na dinala ko sa inyo." Ang kanyang pinsan ay lumapit at hinawakan ang kamay ni Sheila. "Pinapatawad ka namin," sabay nilang sinabi. Sa isang iglap, ang anino ay nagsimulang maglaho, na parabang tinatangay ng hangin. Ang malamig na simoy ng hangin ay unti-unting napalitan ng isang mainit at maaliwalas na pakiramdam. Ang kababalaghan na matagal nang nagpapahirap sa kanila ay tila nawala na. "Salamat," ang bulong ng batang babae bago siya tuluyang naglaho. Nang bumalik ang kanilang tita kinabukasan, sinabi nila sa kanya ang nangyari. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan, sabi ng kanilang tita. Hindi na siya babalik. Mula noon, ang bahay na kanilang tinitirhan ay napuno ng katahimikan at kaligayahan. Ang mga gabi ay bumalik sa normal, at ang mga takot ay naging bahagi na lamang ng kanilang alaala. Si Sheila at ang kanyang pinsan ay natuto ng isang mahalagang aral, na minsan, ang takot ay hindi kalaban, kundi isang daan patungo sa pagtuklas ng katotohanan at pagpapatawad. At sa wakas, natagpuan nila ang kanilang kapayapaan sa gitna ng dilim. Ang kwento ay nagwakas, ngunit ang mga aral nito ay mananatili sa kanilang mga puso habang buhay.